Maulan po ang umaga natin ngayon papuntang Kasiguran, Aurora. 4 na riders po tayo. Ingat po mga palaboys. Madulas ang kalsada, always be a defensive rider. Medyo po mahirap ang visibility natin ngayon. Foggy day, malakas ang ulan. Ingat lang po mga riders. Makapalampag dito sa bandang Nueva Ecija. Papaakyat na tayo ng bundok. First time ako nakaraan dito. Papaakyat tayo ng bundok. So, hindi ko alam kung saan dumaan to si Boy Kalikot. Pero okay ang kalsada na to. Yung kalsada rito marami mga biyak-biyak. So pagdadaan dito konting ingat lang. Pero halos walang dumadaan na sasakyan. Solon-solo mo ang kalsada. Maulan pa rin po dito sa Nueva Ecija. Ganda ng tanawin dito. Siguradong mapapawi ang inyong pagod kapag napadaan kayo dito. Tingnan nyo naman. Suabe. Yan, delikado itong mga kalsada na itong ganito. So pagka sa gabi kayo dadaan, medyo doble ingat po. Ganda. Habang binabagtas namin ang madulas na kalsada palabas ng Manila, ramdam na ramdam mo yung halo ng kaba at excitement. May mga moments na halos wala kang makita sa lakas ng ulan, tapos biglang liliwanag saglit, parang sinasabi ng langit, sige, tuloy nyo lang. Sa bawat stopover, konting kape, konting tawanan, tapos balik na ulit sa biyahe. Ganun talaga ang long ride. Hindi lang makina ang umaandar, pati samahan. Grabe, lakas ng ulan. Ilang oras ang biyahe hanggang Kasiguran, magmula Maynila. Sa ganitong ruta at takbo ng grupo, inabot kami ng humigit kumulang 12 to 14 hours na biyahe. Kasama na ang pahinga, side trips, at syempre food trip. Hindi kailangan minamadali ang biyahe. Ang mas mahalaga, ang ligtas at solid na kwentuhan. Alright, maligayang pagdating sa Aurora, Maria Aurora. Sarap talaga dumaan dito palagi. Naalis ng pagod. Ganda, ganda. Dito bulubundukin, oh, gubat, daming puno. Tapos pagdating dito, ilog. Daming tilapia siguro dyan. Ganda, ganda dito. Panalo talaga dito. Aurora, the best. Kaya mga rider, tip ko lang sa inyo, kung gusto nyo ng epic na ride, Aurora ang piliin nyo. Mayroon isang mabang stretch, sawa ka sa zigzag, tapos napakaganda ng tanawin, bulubundukin, pagdating sa dulo, karagatan, mga beach naman. Yan, tingnan nyo naman, napakaganda talaga, ganda, ganda. This is the beauty of Aurora Province. Dumiretso na kami papuntang Baler. Dito na nagsimulang magbago ang mood ng kalsada. Mas presko ang hangin, mas berde ang paligid,
Yung mga kurbada parang sinasadya kang bagalan para namnamin mo ang tanawin. Sa bawat liko, may mga bagong kwento. Sa bawat hinto, may mga bagong tawanan. Ramdam mo talaga na papalapit na kayo sa dagat. Lapit na tayo sa Kasiguran. Maulan pa rin po. Tuloy-tuloy na kami hanggang Kasiguran. Pagdating namin, ibang klase talaga yung mararamdaman nyo. Yung pagod na palitan ng ginhawa. Dito kami tumuloy sa Riley's Place, kung saan kami ay mag-i-stay ng 2 gabi. Nagtayo lang kami ng mga tent, kanya-kanyang pwesto at kanyang-kanyang diskarte. At pagsapit ng gabi, kwentuhan lang sa ilalim ng bituin. At ang maririnig mo lang yung tunog ng mga alon sa dalampasigan. Isa sa mga highlight ng trip ay ang Kasapsapan Beach. Pagdating pa lang, mapapatigil ka na. White sand, dino at malinis. Tapos sobrang linaw ng tubig. Kita mo yung ilalim kahit hanggang tuhod pa lang. Yung shoreline, napakahaba. Parang walang katapusan. Kahit maglakad ka ng maglakad, may makikita ka pa rin bakanting lote, parte na parang sa inyo lang. Tahimik, payapa at preskong-presko. Dito mo gugustuhin umupo lang, magmuni-muni o makinig sa kwento ng alon. Good morning, Kasiguran. It's a very beautiful day today. Kung gaano kalakas ang ulan kahapon, pagpunta natin dito sa Kasiguran, napaka-araw po today sa Riley's Place. Isang campsite dito sa may Kasiguran, Aurora. Dito tayo nag-camp sa ilalim ng halos sa tabi tayo ng mga punong niyog. Kaya medyo dapat iwasan nyo to kasi pagka nalaglagan kayo ng buko sa tent ninyo, good luck sa inyo talaga. Ay, napakaganda ng umaga po natin ngayon. Ito ang ating mga kapitbahay. Ang tent ni June Kalikot. Ang tent ni Boss Chief. At kumuha tayo ng isang cottage dito. Fan room lang yan. Walang aircon. Sa umaga, walang kuryente. Sa gabi, may generator. Pero buong gabi may generator. May ilaw kayo sa gabi. Ayun o. Good morning, boss.
Ayan ang aming mga GS nakaparada sa ilalim ng puno. Nandito po tayo ngayon sa Riley's Place. Kilala ito ng mga campers dito sa Kasiguran. Malaking lugar nila. Peaceful, tahimik. Ang rinig mo lang dito yung tunog ng alon ng dagat na napaka-peaceful talaga. Sarap. Sarap dito. Kaya kung gusto nyo mag-getaway na medyo malayo na long drive, na long ride, na road trip kayo, magka-camping kayo, subukan nyo tong Riley's Place, Kasiguran. Mura lang. Tent dito, tent pitching is like 350 per person. Pero kung wala kang dalang tent, meron silang pinapaupahan din dito. Ayan, binibisita tayo ng manok. Adobo. Tinola. Apritada. Ayan. Ayos. Rinig nyo ba yung mga alon na yan? Halos nasa tabing dagat lang po tayo nakakamp dito. Marami pong campers ngayong araw ng Sabado kasi long weekend tayo today. Sarap pag-stretching. Ayan na ang mga manok. Ang mga adobo, tinola, apritada. Isa din sa mga highlights ng trip na to ay ang Parang Hills ng Dilasag, Aurora. Isa sa mga lugar na hindi pa masyadong napupuntahan ng karamihan. Pero kapag nandun ka na, maiintindihan mo agad kung bakit espesyal siya. Tahimik at totoo. Wala masyadong arte, walang siksikan, puro kalikasan lang na parang hindi pa ginagalaw ng panahon. Makikita ang Parang Hills sa baybayin ng Dilasag, isang bayan sa northern part ng Aurora na mas kilala sa mga bundok, ilog at malalawak na dagat. Ang Parang ay hango sa salitang tumutukoy sa malalawak na damuhan o rolling grasslands. At sakto talaga ang pangalan. Pag akyat mo pa lang sa burol, bubungad agad ang sunod-sunod na berdeng hills na parang alon ng lupa. Malambot sa mata, payapa sa pakiramdam. Sa tuktok ng Parang Hills, tanaw mo na ang Pacific Ocean na walang kaabog-abog. Kung babalikan ang konting kasaysayan, ang Dilasag at ang mga karatig lugar nito ay matagal nang tinirhan ng mga dumagat at agta. Mga katutubong grupo na namuhay ng simple at malapit sa kalikasan. Para sa kanila, ang mga burol at bundok tulad ng Parang Hills ay hindi lang tanawin, bahagi ito ng kanilang buhay. Dito sila nanguhuli, nagtatanim at naglalakbay. May respeto sila sa lupa, sa hangin, dahil naniniwala silang may espiritu ang bawat bahagi ng kalikasan. Noong unang mga panahon, ang lugar na ito ay nagsilbing natural na lookout. Dahil sa taas ng mga burol, madaling makita kung may paparating na bagyo o bangka mula sa dagat. Hanggang ngayon, ramdam mo pa rin yung pakiramdam na parang bantay ka ng baybayin, nakatayo sa gitna ng hangin, binamasdan ang abot tanaw. Hindi tulad ng mga sikat na tourist spots, ang Parang Hill ay nanatiling low profile. Walang konkretong kalsada hanggang sa mismong tuktok. Kadalasan, hiking o rough ride ang kailangan. Sa umaga, ang Parang Hills ay presko at malinaw. Sa hapon, nagiging golden ang kulay ng damo habang palubog ang araw. At kapag maulap, istulang painting, may hamog, may drama, may misteryo. Kaya maraming riders, hikers, at nature lovers ang naaakit dito. Hindi para mag-ingay, kundi para huminga. Sa huli, ang Parang Hills ng Dilasag ay hindi lang destinasyon. Isa siyang paalala
na kung ano ang itsura ng Pilipinas bago dumating ang ingay ng modernong mundo. Simple, malawak at payapa. Lugar siya para sa mga taong marunong maghintay, tumingin at magpasalamat. Welcome to Parang Hills dito sa Dilasag, Aurora. Ganda rito.